pagka ho sila mga kababayan ay nagpaparally, ang napapansin ko laging umuulan, ang lakas ng ulan, binabagyo. Yung tipo ho bang pati ang kalikasan ay hindi tumutugma o ayaw doon sa mga pinaggagagawa nila? Di ho ba? Ayaw doon sa mga pinaggagagawa nila? Nung ano, nung isang beses, doon sa EDSA, ano po nangyari do'n? Inulan din po mga kababayan. Sabi ni Abing Sulit, siyempre maririnig mo puro mura, mura, mana sa boss nila. Ayan, kaya pati hong kalikasan, umaayaw doon sa mga pinaggagagawa nila. Rain or shine! Rain or shine! Sa kabila ng pabugso-bugsong malakas na ulan sa lungsod ng Maynila, hindi natinag ang mga nakiisa sa Interfaith Rally na inorganisa ng grupong United People's Initiative o UP. Sabi ni JJ Bar, UPI, United Pokis Ina. Yung ba yung si Pokis? Di ba ano yan? May kaso o kinasuhan yan ng sedisyon? Tama ba ako? Na kinabibilangan ng mga retired military, police at uniformed service personnel. Puro retired? Ayoko naman sabihin pero ang kailangan yung napapasama dyan para mapababa ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, ang dapat yung mga talagang nasa serbisyo. Pero kung puro retired, baka wala na, gutom na yung mga yan. Kaya ang ginagawa, pasali-sali na lang doon sa mga parali-rali na ganyan. Di ba, Ma'am Teresa Lopez? Retired. Lahat na yata ng binanggit nila, retired. No, wala man lang mapabalita na, eto na, si General Bronner, tinalikuran na ang bandila ng Pilipinas. Tinalikuran na si Bongbong Marcos at sumama na doon sa pagpaparali. Wala man lang ganun. Puro lahat retired. Ayon sa Baka mamaya naiinip lang sa bahay nila, baka mamaya kinakapos na ng panggastos. Magkano babayaran dyan? Di ba nung mga nakaraan, ano sabi? 300,000 daw ang bayad doon sa mga retired para lang sumama doon sa parali-rally. Kung maalala nyo po yun. Di ba? UPI, layunin ng kilos protesta na makapagpahayag ang taong bayan ng kanilang galit sa nangyayaring korupsyon sa ating bansa, partikular ukol sa flood control scandal. Yan na ba ang taong bayan? Lahat na ba yan? Kakarampot lang iyan yung isa parang yung isa parang hindi pa alam kung ano yung sinisigaw nila Panagutin yung mga nagnakaw ng perang taong bayan. Si Bossing kaya nagrarally kasi nakasuhan din ng sedisyon. At saka isoli yung mga perang ninakaw. Mami, Star Talk, shoutout po sa inyo. No? Kasi flood control, isang portion lamang po yun Pero sinasabi na marami pa ng mga ibang departments ang involved, hindi lamang yung DPWH. Paglilinaw ng UPI, bagamat hindi nila ipinapanawagan ang pagbaba sa pwesto ng sino mang opisyal ng gobyerno, malaya raw ang kahit na sinong sumama sa kanilang rally na magpahayag ng kanilang saloobin. May ilang retiradong military official nga ang may ganyang sinabi sa entablado. Ikaw ang tinutukoy ni Zaldico na mastermind. BBM resign now. Kala ko ba walang sinasabi na pinapababa politiko? Yan po ang panawagan ng mga kapwa natin. Kagaya nito, mukhang gutom na. Siguro namimiss na yung sumweldo sa sa gobyerno. Wala. Kaya nakikisali na lang. Mila Dizon, shoutout sa iyo. May bagyo po ba sa Pinas ngayon? Hindi ko sure. Parang meron, Pilipino. Sinusubukan pa namin makuha ang panig na Malacanang ukol dito. Ang anak ni Senador Rodante Marcoleta nandoon din po si Piluca Jr. na si Congressman Paulo Marcoleta namataan din sa rally. Ako po'y nakikisa sa kanila, sa kanilang panawagan. Opo. Hindi po natatapos yan hanggat hindi po talaga Hindi po natatapos yan. Talagang hanggat hindi po talaga nalalagay sa hustisya ang totoong mga may sala sa pinakamalaking korupsyon sa ating bansa. Nakabantay naman sa rally ang mga tauhan ng Manila Police District. Pagkatapos daw niyan, mga kababayan, dahil nga, syempre, yung napansin nyo naman, kung gaano kadami yung tao, mga bossing. Eto na daw po yan, mga kababayan.
Ito na po yung mensahe. Kailangan na natin dahil naintindihan natin itong oras na kayo nakatayo dyan. Ah. Hindi man kayo nagreklamo, nakikita namin na kayo ay nag-enjoy sa ating mga speakers, sa ating mga performance. Pero wag ho kayo mag-alala at uulitin po natin muli ito. So, Tapos na. Hanggang ganun. Ganun na lang yan. Tapos na agad. Oh, sabi ni Francisco Salas, nagpapansin lang mga retired general kasi gusto ring makaupo sa gobyerno ni PBBM. Sabi ni The Mechanic, oh, mga retired na puro loans, kaya halos ubos ang pensyon ng mga yan. Baka kaya nakikisali sa mga rally. Kaso tapos na daw ho agad oh. sunod na linggo, mas malaki. At hindi lamang po dito sa Manila, Luzon, Visayas, Mindanao! Kung dyan nga lang sa parali ninyo, wala nang pumunta, naghahangad ka pa, may Luzon, Visayas at Mindanao pa na mangyayaring ganyan rally. Pailan-ilan na lang. Pag sama-samahin nyo na, kaysa magsayang kayo ng pondo ninyo. Pagka nagkalat-kalat pa kayo, ang mangyayari niyan, madaming sound system, madaming entablado, madami pa kayong mga babayaran pag kinalat-kalat nyo. Tapos ilan-ilan. Ang mangyayari, maghihiwa-hiwalay lang yung mga sumasama dyan sa inyo. Imbis na isang tumpok yung 1,000, maghihiwa-hiwalay pa. 200 sa Luzon, 200 sa Visayas, 200 sa Mindanao. Sabi ni Jenny Ramos, 32 million nga ni. Yan po yung yan po yung mga palaging sinasabi po, mga kababayan, ng mga DDS. 32 million kami. Anak ng putik naman, parang hindi naman alam nitong mga ito na tayo ay kumalas na ng suporta at hindi na natin sinusuportahan ang mga Duterte. Kung makapag kami 32 million. Parang hindi nila tayo nakikita at napapanood na ayaw na natin sa mga Duterte. Dati 32 million nung eleksyon. Pero nung nagpakita po na mga kawalangyaan, itong mga ito ay marami din po ang bumaklas, mga bossing. Sabi ni Rodelio Calderon, iiwan lang yan, mga yan ng organizer. Wala din nung kapupuntahan Paulit-ulit lang din po ang sinasabi, mga bossing Chief Amo, sir. Speaking of rally, at pinag-usapan na din natin yung rally. At yan nga pong kila Pokis isang araw lang tinapos na dahil wala namang umattend. Ngayon po, rally din itong isusunod natin, mga kababayan. Rally po ito doon sa, kung di ako nagkakamali, sa Canada. No? Doon sa Canada. Ito po yung rally, mga boss Chief Amo, sir, noong pumunta po si Pangulong Bongbong Marcos sa Canada. No? At pati nga po ang Jollibee, ang sinasabi ng ibang mga DDS ay ibo-boycott daw po nila ang Jollibee at hindi na daw po sila kakain sa Jollibee. Ang tanong namin diyan, hindi kakain sa Jollibee? Or baka wala naman pangkain talaga sa Jollibee?